requirements para sa marriage license. Ang recommendation niya, kumuha ng seminar by September kasi masyado pa daw maaga if magpa-process na kami ngayon. June 20, 2025, 6 months before the wedding. Ayan, celebration lang. Meeting po kami. Inaalok niyo po ako ng sunlight picture. Kasi plano kasi namin sana parang every month before the wedding, the big day is meron kaming date. Kaya nandito kami sa Timusan, sa outlets. Ilang months ago dapat nagkakaroon tayo. Kaya nga, ito nga yun. Hindi ibig sasabihin natin. 6 months to go! Nasa pa yung basa pa natin. Meron ako nagawang wedding planner tapos tingnan namin kung hanggang saan yung mapapag-usapan namin. Kasi syempre magsa-start pa sa July 5, yung second meeting na namin sa aming coordinator. So yung all-in package nga pala yung kinuha namin. At ito pala yung aming wedding colors. Ayan ang aking groom, meron na lang siyang pina-finalize na sa end niya. Pero in fairness naman sa aking groom, hands-on din siya. Siya pa minsan yung nagsasend ng peg or anything, mga gusto niyo mangyari for wedding. Tapos yung guest natin. Ayun, yun nga lang problema niya. Lumabi siya sa guest niya kasi 100 guests lang kami. Sobra pa siya ng, nung una 17 eh. Ikaw, ano ba ngayon? 12 na lang? May evict pa ako. May evict pa si Big Brother. Lumikat na kasama ang Peña Francia. Bakal mo. Bale, ano po, nung Saan mo nakita? nag-ask po ako ay naka-classic pa po kami. Yan po yung sample ni All Rocks. Ito po ay edited na. So kung may gusto po kayong i-print or ano, pwede po kayo magpaprint ng sarili kasi edited na. Ibig sabihin, inaalaw na po ni Batangas at ni Lipa City na kayo po ay pwedeng ikasal sa isa't isa. Pero sa loob po ng 4 na linggo at may tumutol, hindi po mababalik sa marriage ban, hindi po kayo maikakasal. Paano yung may tututol pa? Kunwari po, meron kayong naanakan. Naghahabol po sa inyo. Ma'am, pasign din ako dito kasi si sir po ay nakaperman po. Sige. Sign na lang ako. Sabi ni Francia Events Place kami yung venue namin for prep and isang reception. Ito yung bride's room. Limited lang po sila kahapon. Akala ko. Nakalimited po ito i-click. Kay Yung Go. una i-cake bride. Yung po sa kabila. Doon ang una. Akala ko pag... Kasi pag po may pagpa, kung galing po kayo doon, pwede kayo dumaan. Pero ito po ay kay groom. Ang laki pala. Alawak. Una pala kanina, groom's room yun. Tapos ito yung bride suite. Ikaw kanina. Yung sinabi ko kanina, nung magpipicture po, lagyan ng emoji or pati din po ng first meeting kasi hindi din po namin masyadong pinapaalam at iniiwasan nga po yung madaming magse-self-invite. Dito daw automatic yung photo booth kasi nga since may camera medyo masenan siya. Tapos katabi niya lang yung mismong garden. Pwede dito mag-garden wedding. Ayan. Tapos ito yung pavilion niya, yung stage namin. Mag-additional na lang if gusto namin ng dance floor sa gitna. Tapos yan, sakto. May mga string lights din pala. So okay lang na hindi kami mag-ceiling treatment. Bali, sir, pili ka ng dalawa para kung hindi po available ito, meron ako ipapalit. So, ikaw. Done deal. Ito po ang yung first choice mo. 24, 26 and 1. 7. Talaga. Sexy mo naman. 41 and 1. Kasi kapag pwede mo, parang yung tela niya po, parang aangat siya ng konti from the hanger kasi po pag nalaga yan, ganyan yung tsura niya. Ano na mga ganyan na lang po from the tela itself. Lalagyan ko. Opo, sige po.
On 12 na. Hindi nga kasi, at least muna pa. Okay, hindi naman. Hello guys! Pinapak lang ni Kuya yung napili namin for principal sponsors na gift namin. So ito na yung sa mag-asawahan. Pero may mga ninong-ninang din kami na hindi sila mag-asawa. So bibigyan na lang namin ng tigi-tigisa na coffee maker din para pare-pareho silang lahat. So baka maka 12 or 14 kami ng ganito. Yan tamang-tama. Okay pa yung price. Ilan cases mo? 10 na. 12. Tapos tingin lang ko. Tingnan lang po. Starbucks muna kami. Akin ay frozen dragon drink. At kayo naman ay, ano to? Milk tea, coffee jelly. Basta may yung mahaba. Hello guys! Anong date ngayon? July 7, 18. Meron tayong ipapa-approve kay Ron. So, may mock-up lang to para sa cocktail hour. Print ko lang siya sa, sa regular bond paper. Pero we have here yung welcome letter for our cocktail hour, touch card, stops, blow up our phones, yung treasure hunt version namin, and also our money envelope. So, papakita ko sa kanya kung okay ba sa kanya, kung hindi, ipipilit natin. Order din pala ako nitong Beerenberg Raspberry Jam. Maraming flavors nito, pero ito na lang muna yung tatry namin. Ito yung plano namin sana as giveaway. Maliit lang siya, pero ang sosyalin niyang tingnan. By the way, kung mapapansin nyo, medyo maingay is nasa Starbucks kami sa SM City, Batangas. Ako kasi pag-order sa Starbucks, gusto ko yung seasonal. So, ito yung birthday confetti ube cream frappuccino. Hindi ako masyadong mahilig sa ube. Mas kay Ron, yung usual niya na yung mahaba, yung coffee jelly black tea. Palit kami ng bumuan ni Ron para hindi siya against the light. Pero Malco, for approval please. Yan yung for giveaway natin. Sana, kung i-approve mo, may na ko dyan. Ikaw. 2026 pa. 2026 pa yung expiry date niya. So, may matagal pa. Ano? Okay, okay. Okay na, no? Guys, tayo ang nagwagi. Naipilit natin yung gusto natin. 5 months to go before our wedding. At yung ka-dates ko, nanonood ng laban ni Pacquiao versus Barrios. Konti lang yung clips dito, so magpapakita na din ako. August 2, 2025, and 1 or 2 weeks yata worth of packages. All of these are para sa wedding. Tapos nagprint na din ako ng mga stationery na kakailanganin namin. Next week ang schedule namin is gupit-gupitin sila. Kanina lang, sakto nasa Starbucks kami, bumili na din kami ng cups na ibibigay para sa groomsmen ni Ron. So ayan, ganyan lang siya. This is worth 200 pesos, 195 pesos to be exact. And biglaan lang talaga namin siyang nabili. Ang plano namin is dito na lang namin ilalagay yung mga items na binili ni Ron for his groomsmen. Sobrang kapal ng packaging. So, bumili ako ng paper clip para sana sa mga invitation. Tapos, bumili din ako ng puncher, 1.5 inches yung diameter niya. Para dun sa stickers na ilalagay sa giveaway. Tapos, ito naman, since wala pa tayong budget for pre-cut, is ito na lang muna. Ito yung cutter siya, pero magkakaibang lines yung pwede mong magawa sa paper. So, halimbawa, ang gamitin natin is itong dotted line nga para sa mga tickets is i-spin mo lang siya until mapatapat siya dito sa gitna. Tapos, pagana na siya. Dire-diretso na siya. Ayan. Tapos, ito pa, 6 pairs of sandals or slippers for my bridesmaids. Ito yung gagamitin nila for the prep photo shoot. Kaso, unfortunately, merong isang sumala yung kulay. Ito pala is padding blue. Prices na ibibigay namin are notepad and sticker. So, yun nga, i-DIY namin yung notepad. So, kailangan namin yung padding blue. Ito naman, sobrang tanda ko kung ano to. This is a roll of bracelet para i-DIY namin yung permanent bracelet booth. Ano bang tawag dito? Sketch sticker yata kasi meron kaming sketch card for our wedding. Lahat sila actually basag. So, dito ilalagay. Halimbawa, permanent bracelet booth. Paano ba siya? Ano bang step-by-step process sa
claim. Last parcel naman are paper bags. Ayan, 6 sila. These are for my bridesmaids. Dito ko ilalagay yung mga kailangan nila for the preparation. Pero ay nandito muna sa bahay kasi maggugupit-gupit kami ng mga stationery for our wedding. Dinivide-divide ko na yan. Ito ay for money envelope. Tapos, stickers, notepad. Meron kami dapat na, na tattoo. Temporary tattoo for the wedding. Kaso, hindi ko na-print na maayos. Hindi ko siya na-flip bago i-print. Kaya sayang din. Kasi mahal din yung paper nun. Pero, ayan, medyo makapal-kapal yung mga ikakat namin. Kaya kailangan namin ng tulong ng isa't isa. Yan, dahil po nakakahiya po sa bisita, nagpag-grab po tayo ng Starbucks. Hindi, pareho kami. Golden caramel frappuccino. Yung featured, featured drinks. Last week ko siya trinay, tapos nagustuhan ni Ron. Yun na din ang in-order niya. Itong cutter na to, medyo nahihirapan ako sa kanya. Siguro din dahil manipis masyado yung papel. Pero ang mas nakatulong sa akin is itong ganito, X-Acto knife or cutter. Ayan. Tapos, gumamit na lang kayo ng ruler para isang diretso lang. Past 6:30 na, nakauwi na din si Ron. Tapos, ito yung mga nagawa niya. Ayan, medyo marami-rami na din. Tapos, ako naman ay ito. Ayan, makapal-kapal. Ang patapos na, pero ang reality is marami pa akong gugupitin. Pinospone ko muna yung notepad na gagawin ko, tapos itutuloy ko itong money envelope na ginagawa ni Ron kanina para lang may masabi na alam niyo yun, nakumpleto namin. Before kami totally magtipid para sa wedding is pumili na ako ng printer and sobrang laking tulong na meron kayong printer sa bahay. And ako pa naman kasi, akala ko nga makakapag-start ako ng printing business. Ang dami kong binili na iba't ibang uri ng paper. Sobrang laking tulong na meron kayong ready na paper pag halimbawa merong event sa inyo kasi sobrang laki ng natitipid. And ako pa naman, ang gusto ko maraming arte for our wedding. Yan, the next day na pala to, pero kakatapos ko lang i-polish yung money envelope. So, ayan yung itsura niya. Tapos, nilagyan ko na din ng mga double-sided tape. Kompleto na talaga siya. So, bali, ang gagawin ko na lang is ibabalot ko siya ng cling wrap. Tapos, after nito, is ibabalot ko naman siya ng bubble wrap para mas secure, and pasensya na medyo makalat. Pero sa mga stationaries, ito yung una naming natapos. Pero we still have a long way to go. Ang dami pang gugupitin. So, good luck. Gusto ko sanang i-cut-cut pa yun. Pero sabi kasi ni Ron, isa ka na lang daw pag nandito na siya para kahit pa paano magkatulong kami. Thank you pa. Kaya ako pinatawag. Nakuha na namin yung for marriage purpose na certificate of confirmation ni Ron. Parang nagtagal siya ng 20 to 30 minutes yata. Yung nag-a-assist sa'yo kanina, sabi ilagay dito ang pangalan ng iyong mapapangasawa at ng simbahan kung saan daw yung wedding. Ewan naman, kilig naman ako. Tawa na, parang deep inside is kilig na kilig ako. Tapos sinabi ni Ron kanina na kimchi nga dapat ilalagay ko. Nawala na yung kilig. 100 pesos yung binayad ni Ron. Yun, certificate of confirmation na for marriage purpose. Tapos ang next naman namin, next agenda is pupunta tayong Mabini, Batangas. Kukuha tayo ng akin naman, baptism and confirmation certificate na for marriage purpose. Ito na yung akin, so certificate of confirmation at baptism, 100 din, so 200 in total tong dalawang to. Mabilis lang, siguro mga 10 minutes lang. Tapos nag-CR pa yung nag-assist sa amin. 4 months before our wedding, and sakto talaga kasi ngayon ay August 20. Tapos nandito kami sa Shakey's sa SM Lipa for celebration. Tapos si Ron ay busy sa pagsaschedule ng kanyang
driving lesson. Ayan. Kasi marunong naman siya ng like manual, automatic. Alam niya yung mga basics. Kaya nga lang hindi niya totally napapractice. So gusto niyang i-refresh yung knowledge niya when it comes to driving. And lalo na halimbawa pag malapit na yung wedding, maraming lakarin for sure. Meron na tayong driver. Yes. Ako, next time na lang siguro ako. Marunong naman ako ng manual, pero grabe, 16 years old pa ako noon nung nag-practice. Ilang taon na ba ako ngayon, di ba? Sobrang tagal ko nang hindi na-practice ang driving. Tapos manual nga lang yung alam ko. Though sabi nila, pag marunong ka ng manual, madali ng automatic sa'yo. Pero never pa talaga ako nakaka-experience ng automatic. Puntahan natin yung Lux Clinic, magpapa-facial tayo. Tapos mag-isa lang ako. Dala-dala ko kasi yung laptop ko, ayan parang Teenage Mutant Ninja Turtles. Kasi sayang din ang oras. Kasi before nito is meron akong check-up. Kaya din ako magpapa-facial. Pre-up namin sa October 3. Hindi pa naman siya nako-confirm sa mga suppliers namin. Pero at least ready na kami. Ayan. Akyat na tayo. Nakakahiya mag-vlog mag-isa. Tapos bigat lang. Ang 8 shots po. Start po. Combination skin type. Yes. Sa pores na. Ay! Madami pa. Almost 60% na rin, ma'am. Spots. Purple yung mole, ma'am. Freckles yung yellow, medyo madami. Yun, melasma. Meron na rin, ma'am. Tapos, mga parts. Ito lang din sa facial expression. Acne. Wala. Dark circle. Mababa naman. Lagi ko yan. Na-analyze yung skin natin kanina and ang perfect package or facial para sa atin is oil busting package. Tapos sasamahan din ng RF for slimming at slimming sa face, tapos RF din sa arms. So ito yung nakuha ni ate sa face ko. Wala pang kalahati ng mukha ko. Ayan, ang dami na. Pasensya na, ganito yung itsura natin. Ongoing kasi yung facial na in-avail ko kasi after skin analysis is ang nirecommend talaga nila na perfect for my face is yung oil busting facial package. May part dun sa facial package na pricking dan na sa noo, dan din na dito. Pagdating dito, talaga sobrang sakit as in. Usually naman mataas yung pain tolerance ko, pero this time, different talaga. So, yung nakikita yung puti sa face ko na yan is nagpalagay ako ng anesthesia na ibababad for 30 minutes para hindi na gaanong kasakit yung mga susunod na area na ipiprick ni ate. So, ayan. Pro Ionic RF para mag-melt yung fat sa face. Napa. Oh. Ay, wow, wait. Pansin ko ma. Ano po yun? Pro Ionic RF. Hot yun. Ito naman mas refreshing kasi malamig siya. Ang next naman and last na din is RF sa arms naman. Sinusukat lang ni ate yung arms natin para ma-check if may nabawas ba after ng RF. 12 inches sa left arm and sa right naman is 11 inches. Same sa kanina sa dito. Tapos Hot po ulit ito. Apa. Ilang minutes po to? 10 minutes lang. Okay po. Hi guys! August 29 ngayon. So yung last clip na nakita nyo before dito is yun lang nagpa-facial ako sa Lux Clinic. But prior to going to my facial is bumisita tayo sa OBGYN ko. Kaya nga lang bawal mag-film sa mga hospital, kaya dito ko na lang isasama. So meron siyang mga nirecommend sa akin
So, merong test, vaccines, and medicines. Sa mga test, ang nirecommend niya are transrectal ultrasound and pap smear yata. Hindi ako sure kasi may ex dito. Itatanong ko pagbalik ko. Kaya nagpa-transrectal ultrasound din ako agad-agad. Ayan. So, medyo nakakakaba din kasi ang mga napapanood ko sa FYP, sa internet, merong endometriosis, PCOS. Ako naman talaga, regular yung period ko. Pero knowing na meron ng ganung mga possibility is, syempre, di ba, nakaka-alarma. Pero ang sabi naman dun sa ultrasound is normal lahat. Next naman is the HPV vaccine. Unfortunately, yung vaccine para ma-prevent yung 12 na yon is hindi pa na-discover. Ang meron pa lang right now is yung isa is for 4 types of cancer na pwedeng i-avoid and that is worth 4,800 per injection. Meron din namang vaccine na it can prevent 9 types of cancer and that is worth 7,800 per injection. If ipo-person nyo yung HPV vaccine, you need to have 3 injection in 6 months. Meron pang binanggit dito na MMR, itatanong ko pagbalik ko. And then sa meds naman, folic acid, 1 to 2 months before pregnancy if let's say for example, already. Babalik din ako next week for another type of laboratory naman na may kasamang fasting. Meron for FBS, TSH, HbA1c or HbA1c. Parang check yata yung thyroid ko or something. Ayan, for next week siya. Tapos, kahapon is pumunta kami sa munisipyo ng Lipa. Nawala ko kasi yung list of requirements para sa marriage license application. Buti na lang is kumuha ulit ako ng panibago kasi yun pala is nagbago yung process. But yung bagong process is kailangan mo ng certificate of seminar. Tapos, once na-complete mo na silang lahat, that's the time na mag-a-apply ka ng marriage license. Pero ang nangyari kasi is gumawa ako ng Viber group with my groom, ako, at yung PMO secretariat. Yun kasi ang advice nila. Tapos, dun kami makikipag-coordinate to get a schedule. We were able to get schedule ng September 9. Though, nakakakaba kasi ang sabi nila is yung date daw is pwede pa rin magbago. First week of October yung deadline namin sa church. Sabi kasi nila, pwedeng kumuha sa ibang lugar. Pero kasi ito yung malapit. Ito yung mas convenient para sa amin. Hindi pa kami totally sure kung ano yung mga next step namin. Pero for now, sana ma-push through talaga yung September 9 na seminar.